Magandang oras mga ka-good news, mga ka-golden boy. Meron tayong i-recap ngayon, bigyan ng reaksyon ang paghuli kay, Sara Diskaya. Muntik na tuloy masabi ko kay BP Sara. Sara Diskaya kulong na. Kahapon lang ay inaresto ito sa kanyang hotel at hindi ito nagresista. Sumurrender siya na kusang loob. Ayan. So dahil sa ginawa niya ay pwedeng bababa yung kanyang sentensya at hindi lang yan ay baka makabail pa ito at hindi lang yan kapag isinuli niya lahat yung kanyang mga ari-arian na anumalos, magtira lang siya ng isa, di ba? Isurrender yung pera sa anomalous projects ay baka mabigyan siya ng napakababa lamang na sentensya. Kaya magaling ang ginawa ni Sara Diskaya. Hindi katulad kay Yusek Cabral na tinapos niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang problema. Parehong flood control scam tong nadawit itong dalawa, si Cabral at Diskaya. Pero si Diskaya ay much smarter na babae at wala sa isip niya yung mga magsusay. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng GMA Integrated News atin na panuorin. Yes. Code. 440 65 473. Okay, continue. Okay. And then Bigyan natin ng notice na baka paakatin niyo ko. Papating lang ng nasa baba. Paulahin natin sila. go. Okay, so ito na si Sara Diskaya. Mukhang sa mansion niya to sa Pasig eh. Hindi ito hotel. Ito'y mansion niya sa Pasig. Kaya ito umiiyak eh. Pero tumatawa, umiiyak siya. Ito panoorin nga natin, no? Ayun, happy daw siya eh. Pero umiiyak eh. Happy, yes. Sandali lang po. Sandali lang po. Try another way. Ito yung applied law sa Biblia at sa law of the physics na kung anong taas ng nilipad mo ay ganon din kataas ang pagbagsak mo, at kung mataas ang nilipad mo, pagbagsak mo ay para kang napisat na kamatis niyan. Pero kung mababa lang yung lipad mo, ang bagsak mo naman ay hindi gaanong masakit. Diba mga kababayan? Ayan, sa Biblia naman sinabi na yung mapagmataas ay ibababa ng Diyos. Yung mapagtaas na tao ay ibagsak ng Diyos. Sa Biblia yon. Kaya magkapareho sa law of the physics ni Isaac Newton. Diba? Na kung anong taas ng binagsak mo at nilipad mo, ang bagsak mo ay ganun din. Masakit. Diba mga kababayan? Kaya ito yung nangyari kay kay Sara. Shortcut kasi yung kanilang success eh. 3 taon lang nagiging bilyonaryo dahil kay yung dating presidente na nagbigay sa kanya ng napakaraming proyekto. Mga anomalous at bogus projects. Okay, patuloy tayo sa video ng GMA Integrated News. Ayun. So, patungo na yun sa sa pictorial ng mugshot. Okay, meron tayong tingnan na another video clip. Ito yung sa kanya, pagkakulong. So ito na yun.
ni PBBM ang paglabas. Okay, so ito yung video. Boom, and just like that, Alright, so ito yung video courtesy ng News 5 News Everywhere. Atin na panoorin ang mugshot ni BP Sara. Kulong na. Make that Sara Diskaya. Ito nakadilaw, kulong na. Ang kontratistang si Sara Diskaya matapos inanunsyo ni PBBM ang paglabas. Ang kontratistang si Sara Diskaya matapos inanunsyo ni PBBM ang paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinilbihan din ng warrant ang isa pang mataas na opisyal sa kumpanyang iniuugnay kay Diskaya. Live mula sa Muntinlupa, nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, nasaan na si Diskaya ngayon? Angela, nasa loob ng NBI detention facility dito sa Bureau of Corrections ang kontratistang si Sara Diskaya. Kasama si Diskaya sa magpapasko sa kulungan. Mismong Ayan, sa Pangulong so Bongbong Marcos ang talagang galit si naglabas ng PBBM sa anunsyo kanya, no? ng kapaglabas ng kanyang mismo ang arrest nag-utos warrant. eh. Nahulihin nyo na yan. Ayan, kasi maraming project pala yan sa Ilocos na binalasubas lang eh. Maraming project ang mga Diskaya sa Ilocos. Hindi lang pala sa Davao. Sino kaya yung may hawak sa kanya sa Ilocos, no? Sabi ng iba si Amy Marcos daw eh. Kasi ano sila, kadikit. Hindi akong nagsabi niya na magagalit naman yung si Babalina. So ito, galing kanina sa kanyang mansion ay dinala na pala sa NBI detention facility. At nako, sa kulungan magpapasko eh. Ako, na-close yung aking Golden Boy channel, wala akong sweldo eh. Itong ating Good News Daily channel, wala pa ito, hindi pa ito monetize, mga kababayan. Hindi pa ito monetize, kaya I need your support. Paki-subscribe at kung pwede, i-share naman sa Facebook ang ating The Good News Daily TV. Kaya nga, napakalungkot ng Pasko ko eh. Imagine wala akong sweldo ngayon. Vlog ng vlog ako sa YouTube. Wala, ito, nag-start pa lang ito na channel, itong channel na to. And then yung The Golden Boy, yun sana yung malaki ang revenue, pero sinara ng YouTube dahil sa mga trolls ng China, kasi binanatan ko palagi ang China doon eh. So report ng report sila sa YouTube. So ang desisyon ng YouTube, isuspended muna ako. Kaya need your support, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Dito muna tayo sa channel na ito. Okay, balik tayo sa News 5. Ito, Sa loob mismo ng NBI, inihain ang arrest warrant kay Diskaya. Sa loob mismo ng NBI, inihain ang arrest warrant kay Diskaya kagabi. Nasa kustodiya siya ng NBI matapos sumuko sa ahensya ang kahit wala pa siyang arrest warrant nung isang linggo. Naharap si Diskaya sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ito ng 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental kung saan sangkot ang isa sa kanyang mga kumpanya. Dati nang iginiit ng kampo ni Diskaya na kumpleto raw nila ang proyekto na yan. Isinailalim din si Diskaya sa physical examination. Matapos nito ay agad na biniyahe ng NBI si Diskaya mula sa Pasay papunta sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Isinilbi na rin ang warrant of arrest para sa kapwa-akusado ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando. Nasa Pasig City Police Headquarters naman si Rimando. nako, Dawit si Si Rimando. Rimando ay mataas na opisyal ng Ayan, Safe kasi siya Trinity ang Construction nangasiwa Corporation sa na malalaking pag-aari ni proyekto ng Diskaya. Diskaya. Engineer yata ito si Rimando. Kaya dalawa kaagad ang nakulong, di ba? Dahil lang sa... Mabutit, nakulong lang to eh. Yung nangyari kay Cabral, tumalon sa bangin eh. So, 3 na kaagad ang mga nahuli. Yung isa, hindi yung nahuli, di ba? Dahil siya mismo yung nagtapos ng kanyang buhay. Kaya madugo rin itong investigasyon ng ICI dahil daming natatakot. Pero itong mga halang ang mga kaluluwa talagang hindi natatakot, sanay. Sanay silang makulong, sanay silang magsasabi ng itong mali. Hindi natatakot, mga halang ang kaluluwa nga eh. Reading pumasok sa mga sa mga
kulungan. Walang ano yun, walang mga remorse na klaseng mga tao yun. Yung mga yung iba nasa Kongreso, yung iba nasa Senado. Bato-bato sa langit na maanog magalit. Alright, mga ka-good news, ako'y magtatapos na. At maraming salamat sa lahat. Sana suportahan nyo itong channel natin, mga ka-Golden Boys. Dito muna tayo tumatambay kasi 4 na buwan yata na suspendido ang The Golden Boy. Kaya dito muna tayo mag-umpisa sa The Good News at yung other channel ko, The Art Lover Millennials. Hanggang sa muli ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Love and peace, not war. Hanggang sa muli.